Yun, oh. Eto na naman po tayo. Ngayong araw, isang comfort food na Pinoy ang ihahanda natin. Ginatang kalabasa with fish. Hey! Malinamnam, creamy at healthy. Perfect na ulam para sa buong pamilya. Kaya kung hanap mo ay simple, masustansya at ulam na makakabusog sa puso, stay tuned dahil ito ang recipe na siguradong babalikan mo. Alam nyo ba ang kalabasa ay hindi lang pampalinaw ng mata? Loaded din ito sa vitamin A, C at fiber na good para sa digestion at immune system. At ang gata o coconut milk, bukod sa nagpapalasa, may healthy fats din ito na tinatawag na MCTs na tumutulong sa energy at brain function. Samahan pa ng isda na rich in omega-3. Kaya, ang ginatang kalabasa with fish, hindi lang pampabusog, kundi pampalusog din. First step, prepare muna natin yung ating fish na gagamitin. Bali, ang gagamitin natin is bangus. Itong ginamit ko is deboned na. Yan, wala na yung mga tinik-tinik niya. Para hindi hassle pagka kinakain, diretso subo na. Diba? Tapos, hiwain lang natin ng bite size. Actually, pwede rin kayo gumamit ng cream dory or pampano fish. Depende sa inyo kung anong isda ang gusto nyo gamitin. Set aside muna natin yung ating bangus. Set natin sa medium heat yung kalan. Then, lutuin na natin yung ating soup. Maglagay lang tayo ng olive oil. Yan, konti lang. Yan. Ito sa pagka mainit na yung ating olive oil. Maggigisa lang tayo ng garlic. Yan, no? Palalabasin lang natin yung aromatics niya. So, bantayan nyo kasi madaling masunog to. So, kailangan bantayan nyo. Then, lagyan na natin yung ating red onion. Kung may white onion kayo, okay din yun. Mas okay. Manamis-namis kasi yung white onion eh. So, okay na to. Lagyan na natin yung kalabasa. Yan. Napakasimple lang, di ba? Konting lang to. Konting ricado lang actually gagamitin natin. Tapos, lagyan lang natin ng 1 cup of water. Yan. Tapos, season natin ng salt and ground pepper. Lulutuin lang natin for 15 minutes. Yan. Okay na. Luto na. 15. Ayan, ang lambot na ng kalabasa. Yun talaga yung purpose niya. Dudurugin kasi natin yung kalabasa. So, kailangan malambot. Tapos, lagyan na natin yung ating coconut milk. Bali, magtira lang kayo ng konti para sa pinali ang coconut milk mamaya. Yan, kita mo naman, Lutuin lang natin to for 5 minutes. Mabilis lang. Ang ginatang kalabasa ay isa sa mga classic na Filipino comfort food na minanapan natin mula sa panahon ng ating mga ninuno. Gamit ito sa tradisyon na paggamit ng gata ng niyog sa pagluluto. Nung unang panahon, niluluto ito gamit ang sariwang pinitas na kalabasa, niyog na kinayog at piniga, at gulay mula sa sariling bakuran. Kaya hindi lang ito masarap, kundi puno rin ng kultura at alaala ng simpleng pamumuhay sa baryo. Then, okay na, 5 minutes na. Okay na. Halu-haluin lang natin. Yan, baling gagawin natin dito. I-blender na ngayon natin itong ating soup.
Yun, oh. Bale, ang gamit ko, hand blender. Kung wala kayong hand blender, pwede rin yung blender na ginagamit sa bahay. Yan, oh. Mas madaling, madurog pagka luto talagang kalabasa. Ito, okay na to. Tapos, pagka ganyan, kung gusto nyong malapot-lapot ng konti yung inyong soup, iyan nyo lang, hayaan nyo lang siyang kumulo. Yun, ang sarap talaga. Yan. Yan, continuous nyo lang yung paghalo nyo. Kung gusto nyo medyo lumapot-lapot pa. Tapos lagyan na natin yung ating coconut milk na tinira kanina. Yan, para creamy siya, di ba? Hindi masyadong naluto. Yan. Actually, okay na to eh. Okay na sa akin itong pagkakalapot nyo. Pero sa inyo, depende sa inyo. Kung gusto nyo ng medyo malapot-lapot pa, tagalan nyo lang ng pagpapakulo. Diba? Pero continuous nyo lang yung paghahalo. Kasi baka masunog naman yan. So, haluin nyo lang. Actually, okay na to eh. Okay na sa akin to. Okay na. I-set aside na natin to. Lulutuin na ngayon natin yung fish. Mabilisan lang pagluto ng fish. Maglalagay lang tayo ng olive oil dito sa ating frying pan. Bali, naka-medium heat lang din ako. Ang gagawin natin dito, ipapanseared lang natin yan. Ganun lang, mabilis lang. Napakadali lang nito. Pagka mainit na yung oil, lagyan na ngayon natin yung ating fish. Actually, ginagawa ko to pagka nagmamadali ako. Mabilis lang to. Mga 30 minutes lang. Tapos na to eh. Mas matagal pa maghugas ng plato rito eh. Season natin ng salt. Saka ground pepper. Pero ako lalagyan ko rin to ng garlic powder. Siyempre. Yan, para may lasa naman siya. Actually, buo-buo na yung garlic powder na nagamit. Pero okay lang yan. Wala namang problema ito. Ano pa rin yan? Lalasa pa rin yung pag hinalo natin. Yun. Hihintayin lang natin mag-golden brown yung ating fish, syempre. Yung iba ginagawa, nilalagyan ng breading to, ginagawa parang mala fish fillet yun dating, yung may binibread nila, may butter eh. Pero ko, hindi ko na nilalagay kasi para simple lang eh. Para healthy na rin, di ba? Iba kasi, piniprito to eh. So, pagka prito kasi, oily. Di ba? Ito, pag gagandong pan-seared lang, diba? Olive oil pa yung gamit natin. So, healthy. Best to para sa mga nagda-diet. Actually, kahit di ka na nga magkanin dito, okay lang. Yan. Okay na. Set aside na. Ipe-prepare na ngayon natin. Yun. Unahin na muna natin yung ating kalabasa soup. Ayan, kita mo naman. Ay, naku, sarap nito. Isasabaw mo to sa kanin. Kung hindi ka nagda-diet, pwede ka maglagay ng kanin. Isasabaw mo sa kanin, ayos siya. Pero pwede rin diretso na. Yan na lang yung kainin mo, di ba? Soup, tapos fish. Complete food na yan, di ba? Masustansya na. Masarap pa. Iyan, Actually, iba, ginagawa, Ako minsan, ginagawa ko rito, nagto-toast ako ng bread, Tapos, sinasawsaw ko dyan sa ating kalabasa soup. Or pwedeng pasta. Lagyan mo ng pasta yan. Mas okay din. Depende sa inyo. Marami ng mga variety ng pwede nyo gawin. Tapos nilagyan ko lang ng siling haba. Diba?
para medyo may spice ng konti. Yan. Okay na. Luto na yung ating kalabasa soup with fish. Hey!